Si Minghi ay naglalakad papunta sa isang lugar, pinupuri ang Nando Institute dahil sa magandang reputasyon nito. Napansin niya na kahit isang random na babae ay maaaring maging matindi, kaya nagpasya siyang magsikap pa at magtrabaho ng mas mahirap. Nahihirapan siyang maalala ang pangalan ng kanyang kalaban dahil sa ingay sa paligid, kaya't ang tanging naiisip niya ay parang, Fenglin. Sa isang ulat sa balita sa telebisyon, na ipinaabot ng reporter sa mga manunood na ang Red-Eyed Demon ay nalaman dahil sa pagsusumikap ng 4 na panig. Dahil dito, pinayagan ang mga villagers ng Shaoleng na makabalik sa kanilang mga tahanan. Nagpasalamat ang reporter sa 13 estudyante ng Nando Institute sa kanilang kontribusyong makasaysayan. Ipinakita ni Zhang Yuan ang taong ini-interview at buong pagmamalaking sinabi na ang kanyang kapatid na si Zhang Tu ang tumanggap ng pagkilala. Samantala, si Wang Jia ay nanunood ng telebisyon, puno ng kasabikan at umaasang maging sikat din at makapikita sa telebisyon balang araw. Gayunpaman, nakatawa si Zhang Yuan at tinanong si Li Jin kung mayroon ba siyang kwalifikasyon na magtanghal sa harap ng lahat, dahil ang kasalukuyan niyang kalagayan ay abala lamang sa mga pangalawang trabaho sa likod. Sumagot si Li Jin at sinabi kay Zhang Yuan na tumigil na sa pagiging mayabang, dahil ang kanyang kapatid ang tumanggap ng pagkilala at wala itong kinalaman sa kanya. Dahil sa galit at nais na magsalita, napahinto si Zhang Yuan at walang masabi. Upang mapawi ang tensyon, nagtanong si Wang Jia sa kanilang mga kasama kung tapos na ba silang mag-empake ng mga gamit. Naguguluhang tinanong ni Zhang Yuan kung bakit kailangan pa nilang mag-empake. Ipinaliwanag ni Wang Jia na papunta sila sa isang wilderness training excursion, isang aktibidad na katulad ng military training sa kolehiyo, na mandatory para sa lahat ng bagong estudyante. Sinabi ni Zhang Yuan na nakalimutan niyang mag-empake at tumuloy na sa kanyang kwarto upang maghanda ng mga kailangan. Samantala, tinanong ni Wang Jia si Minghi kung kamusta siya, at sumagot si Minghi na handa na siya. Habang nanunood sila ng balita, lumabas ang mukha ni Lu Chen sa telebisyon at nagpasalamat muli ang reporter sa kanilang kooperasyon. Mamaya sa klase, ipinaabot ni Professor Zong sa lahat na napagdesisyonan na ang plano para sa kanilang training, matapos ang mga negosasyon sa gobyerno. Pinili nilang gamitin ang Shaoleng bilang lugar para sa kanilang wilderness training. Ngunit, may isang babae na nagpakita ng hindi pagkakasundo, sinasabing hindi niya kayang tiisin ang mga lamok, insekto, at kalagayan sa mga bahay-sakahan. Ang isa pang babae ay nagbigay rin ng alinlangan, dahil katatapos lang ng isang labanan doon. Pinayuhan sila ni Professor Zong na huwag gawing isang simpleng outing ang training, at binigyang diin niya na ang kahalagahan ng gawain. Inilahad din niya na ayon sa ulat ng Hunter Association, ang mga Red Demon sa Shaoleng ay may kakayahang magparami at mabilis mag-mature, kaya't ang mga itlog ng mga demon ay nagdudulot ng malaking panganib sa mga residente. Kaya't ang mga estudyante ay itatalaga upang linisin ito. Ngunit naghayag ang mga estudyante ng hindi kasiyahan, at iminungkahi na ang mga kriminal na lang ang dapat magtulungan. Pinayuhan sila ni Professor Zong na huwag maliitin ang kahalagahan ng mga gawaing may kinalaman sa proteksyon ng mga tao. Paalala rin niya na kung makakita sila ng mga natirang Red Demon sa Shaoleng, kailangan nilang i-report ito sa institute at sa gobyerno. Ipinagbigay alam ni Zhang Yuan kay Wang Jia, na kahit ang pagpatay ng isa sa mga natirang Red Demons ay makakakuha ng merit. Pumayag si Wang Jia at sinabi na kadalasan, ang mga bagong estudyante na tulad nila na walang karanasan ay nagsisimula sa mga pangalawang trabaho. Binanggit din ni Professor Zong na narinig niya ang magagandang ulat tungkol kay Fang Nianrong na mahusay sa rear combat team, at tinanggap siya sa papuri mula sa mga nakakataas. Kaya't pinili siyang maging class leader at tinanong kung mayroong bang tutol. Sinabi rin niyang pipiliin niya ang iba pang mga miyembro ng committee batay sa kanilang performance. Pagkatapos ng lingguhang meeting, inutusan niya ang mga estudyante na maghanda para sa kanilang pagbiyahe papuntang Shaoleng. Habang tinitingnan ni Minghi ang kanyang telepono, napansin ni Minghi na may missed call mula kay Lu Chen. Agad niyang tinawagan ito, at ipinaliwanag na katatapos lang ng kanyang klase. Inanyayahan siya ni Lu Chen sa cafe kung saan sila nagkita noong nakaraan, at pumayag si Minghi na pupunta siya, at tinapos na niya ang tawag. Si Wang Jia at Zhang Yuan ay nagpalitan ng mga ngiti nang mapansin nilang ang boses sa kabilang linya ng tawag ay isang babae.
Sinabi ni Wang Jia na hindi niya alam na si Minghi pala ay may kasintahan na, ngunit ipinaliwanag ni Minghi na ang babae ay isang kaklase lang niya. Ngunit nagkomento si Zhang Yuan na hindi normal ang relasyon nila dahil ang babae ay kausap siya ng mahinahon. Tiniyak ni Minghi na wala silang romantikong relasyon, at sinabi niya na nagpakita lang siya ng pagiging mabuting tao. Galit na galit sa naunang pagtanggi ni Minghi, tinanong ni Wang Jia kung bakit pumayag ang babae na makipagkita sa kanya sa isang kafe. Simpleng sumagot si Minghi na maaari pa rin silang maging magkaibigan, ngunit tinawa na lang siya ng mga kaibigan niya at tinukso siya, sinabing baka ang babae ay isang kathang-isip na kaklase. Ibinigay ni Minghi sa kanila ang kanyang notebook at kinumpirma na nakatakda siyang makipagkita kay Lu Chen. Pagkatapos, naglakad si Minghi paalis, at sinabihan ng kanyang kaibigan na ibalik ang kanyang notebook sa dormitoryo, at pagkatapos nagpasalamat. Nagdesisyon sina Wang Jia at Zhang Yuan na subaybayan si Minghi dahil wala naman silang ibang gagawin. Tinanong ni Wang Jia si Li Jin kung nais ba nitong sumama sa kanila, ngunit nilisan ni Li Jin si Wang Jia at sinabi niyang babalik siya sa pagbabasa. Dagdag pa niya, ayaw niyang makipagsama sa kanilang lahat sa maruming dormitoryo sa susunod na semestre. Nainas si Zhang Yuan at tinanong si Li Jin kung siya ba ay isang supot ng sako dahil puno siya ng pagpapanggap. Pinigilan ni Wang Jia si Zhang Yuan, at sinabing kalimutan na lang nila ito, kailangan nilang sundan si Minghi. Ginawa ni Wang Jia ang lahat para matulungan si Zhang Yuan na masundan na si Minghi. Sa kafe, sinabi ni Minghi kay Lu Chen, na nakita niya si Lu Chen na nakatanggap ng commendation. Kinumpirma naman ni Lu Chen na natanggap niya ito. Idinagdag ni Lu Chen na ang mga seniors nila ang mga malalakas, at siya lang ang nandoon para dagdagan ang bilang ng mga tao. Tinanong siya ni Minghi kung nasaktan ba siya, at simpleng sumagot si Lu Chen na hindi siya nasaktan. Naisip ni Minghi na itanong kay Lu Chen kung bakit hinahanap siya nito ng apurahan, ngunit namula si Lu Chen at sinabi na tinawagan siya nito ng walang espesyal na dahilan. Sa isip ni Lu Chen na nagtataka siya kung sila ba ay talagang nasa isang relasyon, dahil kakaiba ang mga salita ni Minghi at hindi siya tinawagan nito matapos pumasok sa institute. Ilang sandali, isiniwalat ni Lu Chen na pumayag siyang maging isang teaching assistant para sa institute sa kanilang pagsasanay at makakasama niya sila sa Shaolong. Samantala si Wang Jia at Zhang Yuan, habang ginagamit ang menu upang itago ang kanilang mukha, nakumpirma ni Wang Jia at Zhang Yuan na si Lu Chen na ay kaklase ni Minghi. Nagalak si Minghi nang marinig ito, dahil ibig sabihin nito ay makikita pa siya ni Lu Chen ng mas madalas. Tinanong ni Lu Chen si Minghi kung gusto ba nilang manood ng movie, at ipinaliwanag niyang pagkatapos ng 10 araw sa frontline, ipinayo ng kanyang roommate na manood ng movie upang makapag-relax. Hindi napigilan ni Wang Jia at Zhang Yuan ang mapuno ng inis habang pinipiga ang menu nang makita nilang ang kanilang goddess ang nagmungkahi ng panunood ng movie. Pumayag si Minghi at sinabi niyang dapat may balanse sa trabaho at pahinga. Iminungkahi niya ang isang comedy na pelikula na narinig niyang maganda ang review. Tinanong ni Lu Chen kung may ibang bagay ba siyang gagawin, at sumagot si Minghi na ang training lang ang inaatupag niya at wala siyang ibang ginagawa. Nang tanungin siya ni Lu Chen kung hindi ba niya balak manood ng movie kasama siya, sumagot si Minghi na okay lang sa kanya. Nagulat si Wang Jia at Zhang Yuan nang makita nilang ang kanilang goddess ay nagpakita ng kabab ang loob sa harap ng isang lalaki. Pagkatapos, inihayag ni Minghi na sinabi sa kanya ng isang kaibigan na siya ay nagiging isa ng cultivation maniac, at inisip niyang panahon na upang manood ng movie. Tumayo siya at iminungkahi na maglakad na sila. Naglakad sila palabas ng kafe, iniwan sina Wang Jia at Zhang Yuan na nanginginig at umiiyak sa pagkabigo. Pinunit nila ang menu at napaluhod, hindi matanggap ang kanilang nasaksihan. Sa Shaolong, ang mga estudyante at guro ng Nando Institute ay naglalakad sa isang makitid na daan habang binabaybay ang nayon. Ipinagkaloob ng mga residente ng nayon sa kanila ang mga prutas bilang pasasalamat sa pagtulong nilang alisin ang mga demonyo ng kalamidad. Ngunit hindi tinanggap ng mga estudyante ang mga prutas dahil hindi nila kayang magdagdag pa sa kanilang mga bagahe. Tinawag ni Fang Nianrong si Minghi, sinabi na gusto siyang makita ng guro. Inalam ni Minghi at tumakbo patungo sa harapan ng pagmarcha. Nang makita niya ang pinuno ng combat course na si Director Shu, Professor Zong,
at ang vice presidente ng Wrong Courtyard na si Dean Meng, tumigil siya at binati si Dean Meng. Sinabihan siya ni Dean Meng na may isang military instructor na naghahanap sa kanya. Muli, tumakbo si Minghi papalayo mula sa grupo ng mga military instructor. Lumingon si Instructor Luo Lin at tinawag siya. Natuwa si Minghi nang makita niyang kasama nila si Luo Lin. Sinabi ni Luo Lin na siya ay bumibisita sa Nando Institute tuwing taon bilang isang training instructor para maggabay sa mga freshmen. Para na rin daw itong bakasyon niya pagkatapos manguna sa matitinding laban. Tanong ni Minghi kung may mga espesyal na utos ba siya. Sumagot si Luo Lin na wala naman maliban sa pagtuturo ng wilderness combat at wilderness survival. Ang pinakamahalaga para sa kanya at sa kanyang team ay ang panatilihing ligtas ang mga freshmen. Nagpasalamat si Minghi sa kanya para sa kanyang pagsusumikap. Sumagot si Luo Lin na wala iyon, at dagdag pa niyang hindi alam ang kakayahan ni Minghi bilang miyembro ng Dragon Tooth. Ang pagiging miyembro ni Minghi sa Dragon Tooth ay sapat na para maging instructor siya ng mga freshmen. Nangako si Luo Lin na hindi niya ibubunyag ang identity ni Minghi upang magpatuloy siya sa kanyang buhay kolehiyo ng tahimik. Sinabi ni Luo Lin kay Minghi na kailangan niyang ipaliwanag ang sitwasyon sa kanya. Naguluhan si Minghi kung anong sitwasyon ang tinutukoy niya. Sinabi ni Luo Lin ang tungkol sa Dragon Tooth. Bagamat ang mga miyembro ng Dragon Tooth ay independent, kailangan niyang ipaliwanag kay Minghi ang saklaw ng kanyang awtoridad. Ininform ni Luo Lin si Minghi na ang grupo na sinalihan niya ay hindi isang maliit at walang kwentang grupo. Ipinagmamalaki niyang maraming mga super sundalo na handang pumatay upang sumali sa Dragon Tooth, ngunit hindi pa alam ni Minghi kung saan magpapa-apply. Sinabi ni Luo Lin na ang saklaw ng awtoridad ni Minghi ay sa Group B. May utos siya sa kanyang district ng operasyon at mga tauhang reserba mula sa institute at gobyerno na kailangang sundin ang kanyang mga dispatches. Kung ang mga frontline members ay nasa kanyang district, kailangan nilang sundin ang kanyang mga plano. Ang isang executing district ay ang lugar kung saan isinasagawa ang misyon. Ininform ni Luo Lin si Minghi na ang Shaolang ay kasalukuyang ang kanyang executing district. Ngunit hindi siya nag-iimplementa ng utos sa ngayon, kaya nagtataka si Minghi kung bakit siya pinapaalamang ito. Sinabi ni Luo Lin na magkakaroon siya ng 2 misyon sa panahon ng training. Ang una ay ang tumulong sa gobyerno na panatilihing ligtas ang mga estudyante sa wilderness, na akma sa kanya bilang miyembro ng Dragon Tooth na kayang mag-blend in sa grupo ng freshmen. Tinanggap ni Minghi ang misyon, at sinabing kahit hindi siya miyembro ng Dragon Tooth, gagawin pa rin niya ito. Tinanong niya si Luo Lin kung ano ang pangalawa niyang misyon. Sumagot si Luo Lin na hindi pa niya kailangan malaman ang pangalawa, ngunit sasabihin niya ito sa oras na dumating. Pumayag si Minghi at tinanong si Luo Lin kung dapat na ba siyang bumalik sa team line. Sinabi ni Luo Lin na oo, ngunit dahil sa kanyang identity bilang miyembro ng Dragon Tooth, kailangan niyang itago ito. Masaya si Minghi na makakapagpatuloy siya ng tahimik na buhay. Pagkatapos ng araw na iyon, nakarating ang grupo sa isang bukas na lugar. Nagtayo ang mga estudyante ng kanilang mga tent at nagsimulang mag-set up ng kampo. Isang babaeng estudyante ang nagreklamo tungkol sa pagtira sa gitna ng walang kalagyan at pagtulog sa mga hindi magandang tents. Sumang-ayon ang isa pang babae at sinabi na kahit ang signal ay mahina. Sinabi ni Professor Zong na ang kampang ay isang pangunahing kasanayan sa mga operasyon sa kalikasan, at inutusan ang mga estudyante na matutong magseryosong mag-obserba mula sa kanilang mga instructor. Nagkagulo ang mga lalaki nang makita nila si Lu Chen. Tumigil sila sa pagtulong sa pagtatayo ng kampo at ini-ignore ang mga iba pang babae upang makalapit kay Lu Chen, kumuha ng mga litrato, at magpuri sa kanyang kagandahan. Nang matapos si Minghi sa pagtatayo ng kanyang tent, nag-sprinkle siya ng bug repellent powder sa paligid ng kanyang area. Si Instructor Zhu Qi ay gumamit ng abo upang mag-drawing ng linya na magsisilbing hadlang laban sa mga wild animals. Ipinakita niya sa mga estudyante na karamihan sa mga wild animals ay may matalim na pangamoy, at takot sa mga forest fires kaya hindi sila lalapit kung naamoy nilang may sinunog. Kinakailangan daw na ang mga abo ay tuluyang masunog para hindi magliyab muli. Tinanong ng isang estudyante kung bakit kailangan nilang mag-ingat laban sa mga wild animals.
Nilinaw ni Instructor Zuchi na may posibilidad na ang mga wild animals ay dumaan sa mga mutation kapag kumain sila ng karne ng mga patay na Calamity Demons. Sinabi ni Instructor Zuchi na nakakita na sila ng isang 10 meter na Calamity Mutated Beast Bear dati. Ipinunto ni Instructor Zuchi na kung mag-isa o may kaunting kasamahan sa misyon, mahalaga na sundin ang mga detalye na ito dahil makakapag-save ito ng buhay kapag dumating ang kritikal na sitwasyon. Dumating na ang gabi at nagpasya ang mga estudyante na mangolekta ng mga abo matapos marinig ang paliwanag ni Instructor Zuchi. Ang bawat grupo ay naupo sa paligid ng isang bonfire sa tabi ng kanilang mga tent. Sumama ang mga estudyante sa campfire ni Luolin. Tinanong siya ng isang estudyante kung mayroon ba siyang tunay na nakakatakot na karanasan. Sinabi ni Luolin na ang pinaka-nakakatakot niyang karanasan ay tiyak ang Calamity Emperor Beast. Siya ay isang estudyante pa noon at nanginginig siya habang pinapanood ang Calamity Demon na lumalapit sa kanilang direksyon. Higit sa 10 kilometro ang layo mula sa kanya, ang Calamity Demon ay kasing taas ng mga bundok. Akala ng lahat ng tao sa lungsod na ang mga bundok ay gumagalaw patungo sa kanila. Ang lungsod ay naging abandona at naging pugad ng mga Calamity Demon. Sa kabutihang palad, karamihan sa mga mamamayan ay nakalikas ng ligtas. Ang babaeng estudyante sa kanyang kaliwa ay nagtanong kung talagang kayang talunin ng mga tao ang isang Emperor-class Calamity Beast. Nilinaw ni Luolin na ilang mga super leaders ang isinakripisyo sa labang iyon, kasama na ang isang din mula sa Nando Institute. Tumayo si Professor Zong at sinabi sa mga estudyante na magpahinga na ng maaga dahil magsisimula silang maglinis ng battlefield sa pagdapo ng araw sa bukang liwayway. Si Instructor Miaolan ay ginaisang ang mga estudyante at inutusan silang magbahagi sa 10 maliliit na grupo batay sa kanilang klase. Sinabi niyang dadalhin sila sa isang morning run sa mga bundok bilang warm-up at pagkatapos ay babalik sila sa kanilang kampo para sa almusal. Siya ang mangguna sa grupo ni Minghi. Ang ilan ay seryoso, habang ang iba naman ay nahulog sa kagandahan ni Instructor Miaolan. Inutusan niyang magtulungan ng grupo upang makasunod sa kanya at ang mga mahuhuli ay tanging steamed buns lamang ang magiging almusal. Nagpakita ng kumpiyansa ang grupo dahil sila ay mga superhumans at iniisip nilang hindi naman masama ang kanilang mga katawan. Sinabi ni Instructor Miaolan sa grupo na ang kanilang guro o teaching assistant ay nasa likod ng grupo. Inutusan niya sila na sundan ng mga nasa likod kung sila ay mahuhuli at tapusin ang buong ruta. Matapos magbigay ng orientation si Instructor Miaolan sa mga estudyante, nagsimula siyang tumakbo. Nagulat ang mga estudyante. Tumakbo siya pataas ng burol at ang mga estudyante sa likod niya ay desperadong nagsisikap makasunod. Si Minghi ay sumunod sa likod ni Instructor Miaolan at dumulas pababa. Nang tumalon si Instructor Miaolan pababa, tiningnan niya ang kanyang likod at may narinig na sigaw ng isang estudyante na nahulog mula sa bangin, ngunit hindi niya pinansin at ipinagpatuloy ang pagtakbo. Tumakbo siya patungo sa isang ilog, at ginamit ang mga bato na nakalitaw sa ibabaw ng tubig bilang stepping stones upang tawirin ang ilog. Si Minghi, Fang Nianrong, Li Jin, at Liang Dong ay nakasunod sa kanyang bilis, at nakatawid ng hindi nahuhulog. Isang estudyante na sumunod sa kanila ay nadulas at nahulog sa ilog. 5 tao ang tumatakbo sa tuktok ng isang bundok habang ang araw ay nagsimulang maghari sa kalangitan. Ilang sandali pa, huminto na si Instructor Miaolan sa pagtakbo. Tinanong siya ni Li Jin na magpatuloy pa at sinabi na kaya pa nilang makasunod. Sinabi ni Instructor Miaolan na kaya nilang magpatuloy, ngunit karamihan sa mga estudyante ay hindi na kaya. Inutusan niya silang magpahinga habang hinihintay ang iba pang mga estudyante. Si Liang Dong, Li Jin, at Fang Nianrong, ay nahirapan makahinga, pinapahid ang pawis at naghahanap ng hangin upang mapatuyo ang kanilang katawan, samantalang si Minghi ay hindi man lang pinagpawisan. Ilang sandali pa, dumating sina Zhang Yuan at Wang Jia. Sumunod ang iba pang mga estudyante na mukhang halos mahulog na sa pagod habang desperado nilang sinusubukan makahabol. Tumawa si Liang Dong at sinabi sa kanila na matagal na silang naghihintay, mga 5 minuto na. Tumigil sina Zhang Yuan at Wang Jia, at tinangkang magpahinga habang ipinahayag nila na hindi na nila kaya magpatuloy. Isa-isang dumating ang mga estudyante. Nang dumating na ang karamihan sa mga estudyante,
nagpatuloy si Instructor Miaolan sa pagtakbo. Walang nangyari, nagtanong ang mga estudyante kung maaari pang maghintay siya ng kaunti. Nang bumalik ang grupo ni Minghi sa kanilang kampo, nagsimula ng magluto ang ibang mga estudyante dahil hindi pa handa ang agahan. Dahil hindi pa handa ang pagkain, nagpasya si Instructor Miaolan na hayaan muna silang magpahinga. Nang makita nilang mabilis na nakapag-adjust ang ibang mga estudyante sa matinding takbuhan sa umaga, napagpasyahan ni Fang Nianrong na bawat klase ay may ilang mga estudyanteng pambihira. Ayon kay Li Jin, ito ay ayon sa kanyang mga inaasahan dahil ang mga estudyanteng iyon ay ang pinakamahusay sa kanilang mga lungsod. Sinabi ni Liang Dong na ang mga dumadalo sa Superhuman Institute ng Nando ay inaasahang magiging pinakamahusay. Ipinagbigay alam niya sa grupo na siya ay mula sa Lu City, bago sila tanungin kung saan sila nagmula. Sinabi ni Li Jin na siya ay lumaki sa Nando, sinabi naman ni Fang Nianrong na siya ay galing sa Lanyang City at ganun din si Minghi. Naputol ang kanilang pag-uusap nang naamoy ni Liang Dong ang pagkain na niluluto ng mga estudyante. Agad siyang tumayo, hinaplos ang tiyan, at iniimbitahan ang grupo na mag-almusal ng sabay-sabay dahil malapit na siyang mamatay sa gutom. Pagkatapos ng almusal, sinabi ni Luolin sa mga estudyante na ang susunod nilang gawain ay magsagawa ng detalyadong paghahanap sa 1 kilometro sa paligid ng daan na tinahak nila habang tumatakbo kanina. Ipinunto ni Luolin sa mga estudyante na kailangan nilang inspeksyonin ang bawat sulok at hindi mag-iwan ng anumang lugar na hindi tiningnan dahil ang kanilang trabaho ay linisin ang mga demon egg, at kung makakita sila ng nakatagong red-eyed demon, kailangan nilang agad pumunta sa isang itinalagang lokasyon at magpaputok ng signal flare upang ipaalam sa mga guro at instructors. Binalaan niya silang huwag gumalaw ng mag-isa. Naintindihan ng mga estudyante ang mga tagubilin. Ipinagbigay alam ni Dean Meng sa mga estudyante na ang kanilang marka sa pagsasanay na ito ay isasama sa kanilang mga kredito. Pinayuhan niya ang mga estudyante na magpakita ng kanilang pinakamahusay. Ang mga estudyante ay masigla at mukhang sabik na.